Hindi lahat ng kwento ay perpekto, pero may mga kwentong pinipiling magtagal. Sa Ever After Tales, ibinabahagi namin ang istoryang nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay may sariling ever after. Sa bawat pagpatak ng 6:00 ng umaga, kasabay ng pagdami ng mga lumiliwanag na ilaw sa mga bintana at ang malamyos na simoy ng sariwang hangin na bumabalot sa kanto ng Sampaguita Street, nagsisimula ang ritual ni Ella. Mula sa pinagsikapan niyang karinderya na tinawag niyang lutong bahay ni Aling Bebang, alay sa kanyang yumaong lola, lumalabas siya. Bit-bit ang isang tray ng sariwang kape at mainit na pandesal. Ang kanyang destinasyon, ang malalim na anino ng lumang akasya sa tapat ng kanilang pesto, kung saan naroon ang isang luma, ngunit matibay na bench. At doon, araw-araw, nakaupo si Mateo. Para kay Ella, si Mateo ang pinaka-perpekto at ang pinakamahusay na representasyon ng dakilang tambay. Matangkad, balingkinita ng pangangatawan, at may buhok na karaniwan ng bahagyang magulo. Tila hindi pa nadadaanan ng suklay. Madalas ay nakasuot lang ito ng lumang t-shirt, kupas na maong at tsinelas. Ang paborito nitong posisyon ay ang pag-upo, bahagyang nakasandal sa bench, habang nakatanaw sa walang katapusang daloy ng tao at sasakyan, na tila may malalim na pinagmamasdan na tanging siya lang ang nakakakita. May hawak din itong libro, o kaya isang journal at panulat. Madalas din itong ngumiti, ngiti na hindi abot sa mata, bagkos ay nasa gilid ng labi. Tila may pinagtatawanan sa kanyang sarili. Sa bawat umaga, iniaabot ni Ella ang kape at pandesal kay Mateo. Hindi kailanman ito nagtanong kung magkano. At hindi rin naman kailanman sinisingil ni Ella. Ito ay naging isang tahimik na kasunduan. Isang di nakasulat na patakaran sa kanilang umaga. Ang karaniwang sagot ni Mateo ay isang tango ng pasasalamat at isang ngiti na, sa kauna-unahang pagkakataon, umabot sa kanyang mga mata, na tila nagising mula sa malalim na pagmumuni-muni. Ayan na naman po ang hari ng kanto, biro ni Ella isang umaga, habang inilalapag ang kape sa tabi niya. Wala pa ring balita sa pagiging corporate CEO mo, Mateo? Ngumiti lang si Mateo. Nako Ella, mahalaga ba yun? Ang importante, nakakakain at nakakainom pa rin tayo ng masarap na kape araw-araw. Hindi naiwasan ni Ella ang bumuntong hininga. Sa isip niya, paano ba naman ang isang taong kontento sa pag-upo lang buong araw? Paano niya nakukuha ang lahat ng yan ng walang ginagawa? Subalit sa kabila ng kanyang pagtataka, may malaking espasyo si Mateo sa puso ni Ella. Siya lang kasi ang nakikinig sa mga sumbong niya tungkol sa trabaho, sa pamilya, sa mga panauhin na mahilig mangutang sa karinderya, nang walang paghusga. Ang kaniyang mga payo ay simple ngunit malalim, at madalas nagdudulot ng isang kakaibang ginhawa sa kalooban ni Ella. Isang hapon pagkatapos ng nakakapagod na shift sa karinderya, umupo si Ella sa bench katabi ni Mateo. Alam mo Mateo, minsan naiinggit ako sa iyo eh. Walang pressure, walang deadline, walang boss na nakabuntot. Isinara ni Mateo ang librong binabasa. Sa tingin mo, wala akong pressure, Ella? Tanong nito, may bahid ng pagkalito sa tinig. Aba, oo naman. Wala ka naman trabaho, di ba? Walang kailangang gampanan. Ngumiti si Mateo. Mas malalim ang ngiti kaysa sa karaniwan. Ang tunay na pressure, Ella, hindi lang sa trabaho. Minsan, mas mahirap takasan ang mga inaasahan ng iba o ang mga inaasahan mo sa sarili mo. Ang paghahanap ng kapayapaan, yan ang pinakamabigat na trabaho. Natahimik si Ella. Nasanay na siya sa ganitong uri ng sagot mula kay Mateo.
Mga sagot na simpleng-simple pero nagpapaisip. Sa kabila ng kaniyang mga maling akala tungkol kay Mateo, may bahagi sa kanya na nagtitiwala sa kaniyang mga salita. May kakaibang karunungan ng lalaki na hindi tugma sa kaniyang tambay na imahe. Naging kasanayan na ni Ella ang ibuhos sa kanya ang lahat ng sama ng loob. Mula sa kanyang trabaho sa karinderya hanggang sa mga problema ng kanyang pamilya. Nakikinig lang si Mateo. Minsan ay tumatango. Minsan ay nagbibigay ng maikli, ngunit mapanuri na payo. Hindi siya nagbibigay ng kung ano-anong opinyon. Hindi siya naghuhusga. At yun ang pinakamahalaga kay Ella. Ito ang dahilan kung bakit, kahit tambay pa si Mateo sa paningin ng marami, ay nanatili itong mahalagang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Isang araw, nabalot ng tensyon ang lutong bahay ni Aling Bebang. Isang kartero ang dumating. May dalang selyadong sobre na naglalaman ng abiso mula sa bangko. Ang huling paalala na tungkol sa nakabingbing utang ng pamilya ni Ella. Isang utang na matagal nang iniinda ng kanilang pamilya. Nanamana nila mula sa kanyang ama nang ito ay magkasakit at hindi na makapagtrabaho. Ang karinderya na simbolo ng kanilang kabuhayan at alay sa lola niya ang siyang nakasanla. Hindi pa man nakakabangon si Ella mula sa masamang balitang yon. Isang itim na luxury sedan ang huminto sa tapat ng kanilang karinderya. Bumaba mula rito ang isang pamilyar, ngunit ayaw niyang maalala na figura. Si Marco. Matikas ang tindig, nakasuot ng mamahaling damit, at may nakakasukang ngiti sa labi. Si Marco ang kanyang dating kasintahan. Ang lalaking nangakong mamahalin siya pero iniwan lang siya para sa isang babaeng mayaman. Ngayon, muling nagpakita si Marco na may bitbit na masamang intensyon. Ella, long time no see. Bati nito. Natila ba isang pusa na naglalaro sa kanyang biktima? Mukhang mas nagiging malit ang karinderya mo ah. Paano na yan? Balita ko nakasanla pa rin sa bangko yan? Namula ang pisngi ni Ella sa galit. Anong ginagawa mo rito, Marco? Lumayas ka! Wala kaming utang na loob sa'yo. Ngumiti si Marco. Mali ka, Ella. Ang utang na loob mo sa akin ay malaki. Hindi mo ba alam? Binili ko na ang utang niyo sa bangko. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Hindi niya akalain na kayang gawin ni Marco yon. Bakit mo ginagawa to? Simple lang. Sagot ni Marco habang lumalapit kay Ella at hinahawakan ang kanyang braso. Gusto ko ang lupain ito. Sakto to sa bala kong itayo. Isang luxury mall. Imagine, isang mall sa pinakasentro ng komunidad. Perfect, di ba? Hinawi ni Ella ang kamay ni Marco. Hinding-hindi mo makukuha ang karinderyang to. Well, tingnan natin, Marco replied, na para bang nakakalaso nito. Unless you agree to my terms, makipagbalikan ka sa akin, Ella, then maybe I'll reconsider. Sumikip ang dibdib ni Ella. Hindi lang ang kanilang kabuhayan ang nakataya, kundi pati na rin ang kaniyang kalayaan. Mula ng araw na yon, naging regular na ang pagpapakita ni Marco sa karinderya. Tuwing makikita niya si Mateo nakausap si Ella, hindi niya ito papalampasin. Magpaparking siya ng kanyang mamahaling sasakyan sa harap ng bench. Lalabas at sasadyaing lapitan sila. Ella, bakit ka nag-aaksaya na panahon sa basurang to? Simula niya na tila isang nagtatanghal sa gitna ng entablado. Sinisiguro na marinig ng lahat ng nakakarinig ang kanyang bawat salita. Isang tambay na walang kinabukasan? Wala siyang may bibigay sa iyo, Ella. Hindi siya lalaki para sa'yo. Tanging basura lang ang kaya niyang ibigay sa'yo. Nanginig si Ella sa galit. Wala kang karapatan na insultuhin si Mateo! Ngumiti si Marco. Isang ngiting puno ng pagmamataas.
Nagsasabi lang ako ng totoo, Ella. Tingnan mo ang sarili mo at tingnan mo ang katabi mo. Habang ikaw nagtatrabaho ng gusto, siya, walang ginawa kundi umupo at magpalamig. Tinitigan niya si Mateo, na kalmado pa rin nakaupo. Ano, tambay? Wala ka bang sasabihin? Hindi mo ba ipagtatanggol ang sarili mo o ang babaeng to? Nanatiling kalmado si Mateo. Isinara nito ang kanyang libro at dahan-dahang tumingin kay Marco. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagkaunawa. Ito ang lubos na kinakainisan ni Marco. Hindi ko na kailangang sumigaw, Marco. Kalmadong sabi ni Mateo. Mas marami kasing sinasabi ang pagiging tahimik kaysa sa isang daang salita. Lalo lang nainis si Marco. Ha? Puro ka pilosopiya. Sa tingin mo ba, Ella, makakain mo ang mga pilosopiya niya? Magigising ka isang araw, nasa lansangan, dahil sa mga ganyang klaseng walang kwentang tao. Nanginginig si Ella. Gusto niyang suntukin si Marco. Gusto niyang ipagtanggol si Mateo. Ngunit sa tuwing susubukan niya, hahawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Mahigpit, ngunit malumanay. Tila sinasabing, kaya mo lang. Sa bawat pangungutya ni Marco, nanatiling kalmado si Mateo. Ang tanging reaksyon niya ay isang ngiti. Ngiti na, para kay Ella, ay tila isang balabal na pinoprotektahan siya mula sa lahat ng kabastusan ni Marco. Ngunit sa likod ng balabal na yon, naroon din ang sakit. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang sitwasyon. Naging mas madalas ang pagpunta ni Marco sa karinderya at mas naging mapangapi ang kanyang mga salita kay Marco. Ang mga taong madalas na dumadaan sa kanto ay nakikinig sa mga pangungutya ni Marco. May mga sumang-ayon, may mga nagtataka, at may mga naaawa kay Mateo. Isang hapon habang nag-aayos ng lamesa si Ella, nilapitan niya si Mateo. Nagaya ng dati ay kalmado pa rin nakaupo sa bench. Nagbasa ng libro. Tila walang naririnig sa pangungutya ni Marco. Mateo? Tanong ni Ella. May bahid ng pagkabigo sa boses. Bakit hindi ka lumalaban? Bakit hinahayaan mo siyang tapakan ka? Bakit hindi mo sabihin sa kanya na mali siya? Bakit hinahayaan mong laitin ka sa harap ng maraming tao? Tumingin si Mateo kay Ella at sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng ngiti ang ibinigay niya. Sa kanyang mga mata, may nakita si Ella na lungkot, ngunit naroon din ang determinasyon. Hindi kailangang sumigaw ng taong alam ang kanyang halaga, Ella. Sagot ni Mateo, dahan-dahan. Ang tunay na yaman, Ella. Wala sa suot na mamahaling damit. Wala sa kung anong sasakyan ang gamit mo o kung gaano karaming pera ang nasa bangko. Wala to sa mga ari-arian. Ang tunay na yaman, nasa kung paano mo itrato ang kapwa mo. Nasa kung gaano ka kabuti sa iba. At sa kung paano mo pahalagahan ang iyong kapwa. Hinawakan ni Mateo ang kanyang librong binabasa at dahan-dahang hinaplos ang takip nito. Kung nakipagtalo ako sa kanya, ibig sabihin, ibinababa ko ang sarili ko sa kanyang level. Hindi ko kailangan patunayan ang halaga ko sa kanya. Ang mga salita niya, wala yung halaga sa akin. Ang importante, alam ko ang totoo. Natahimik si Ella. Ang mga salita ni Mateo ay tumagos sa kanyang puso na nag-iwan ng kakaibang init. Pero sa kabila ng ganda ng kanyang pilosopiya, hindi pa rin mawala sa isip ni Ella ang katotohanan na nawawala na sila ng oras. Ang utang, ang karinderya, ang banta ni Marco. Lahat yun ay parang espada na nakatutok sa kanilang leeg. Pero Mateo, pabulong na sabi ni Ella, paano kung hindi sapat yung pilosopiya mo? Paano kung makuha niya ang karinderya? Paano na kami? Tumingin si Mateo sa malayo. Sa abot tanaw ng mga gusali na tila umabot sa ulap. May mga laban na hindi sa ingay nananalo, Ella. May mga pagkakataon na ang pinakamalakas sa sandata, ang pagiging tahimik, ang paghihintay sa tamang oras. Huwag ka mag-alala.
Ang mga taong may malinis sa puso, hindi kailanman pababayaan. May kakaibang kapanatagan ng boses ni Mateo. Natila siya isang anghel na nagpapagaan ng loob sa kabila ng pagiging tambay niya sa paningin ng iba. Alam ni Ella na mayroong higit pa kay Mateo. Ang kanyang presensya sa kanto ay naging isang pamilyar at nakakapagpayapang sight. Sa mga panahong puno ng pagdududa, ang kanyang kalmado at matalinong mga salita ang tanging sumasalo sa kanyang malulumbay na puso. Ngunit sa mga oras ding iyon, hindi maiwasan ni Ella ang magtanong sa sarili. Bakit kaya niya tinatakasan ang mga obligasyon niya? Bakit ganun na lamang ang pagtatago niya sa kanyang sarili? Sa loob-loob niya, nagtago rin ang isang tanong. May pag-asa ba kayang isang gaya ko sa isang gaya niya? Ang tanong na yon ay kanyang itinago sa kanyang sarili at hindi niya kailanman sinabi kay Mateo. Ang mga araw ay naging linggo at ang utang ng pamilya ni Ella ay lalong lumaki. Ang mga pananakot ni Marco ay naging mas matindi. Ang kanyang mga bisita sa karinderya ay naging mas madalas at ang kanyang mga pangungutya kay Marco ay naging mas mapangapi. Nagdulot to ng matinding pagkabahala sa mga kapitbahay at mga regular na parokyano ng karinderya. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na kontrahin si Marco dahil sa kanyang impluensya at kayamanan. Nagsimulang mawalan ng pag-asa ni Ella. Madalas na siyang umiiyak sa gabi habang yakap ang larawan ng kanyang yumaong lola. Nangangambang mawawala ang pinakamahalagang alaala ng kanilang pamilya. Sinubukan niya ang lahat ng paraan, ngunit sa paghahanap ng pautang sa ibang bangko, hanggang sa pagbebenta ng kanyang mga personal na gamit, ngunit lahat nauwi sa wala. Ang halaga ng utang ay napakalaki na para sa isang maliit na karinderya. Dumating ang araw ng itinakdang pagpirma ng foreclosure. Maaga pa lang ay nakaramdam na si Ella ng matinding kaba. Ang kanyang ama ay tahimik na kumakain ng almusal. Ang kanyang ina ay nakayuko, pinipigil ang paghiyak. Nagpaalam si Ella sa kanila. Bit-bit ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento at ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Bago siya sumakay sa tricycle, nilapitan siya ni Mateo. Gaya ng dati, nakaupo ito sa bench, nakasando at may hawak na libro. Ella, tawag nito, kalmado ang boses. Kaya mo yan. Ngumiti si Ella, pilit. Sana nga, Mateo. Sana nga. Hindi niya kayang sabihin kung gaano siya kawalan pag-asa. Tandaan mo, Ella, dagdag ni Mateo, at sa pagkakataong ito, tumayo siya. Ang tunay na yaman ay nasa loob mo. Walang sino man na makakakuha niyan mula sa'yo. Nagtaka si Ella sa kanyang ginawa. Ngunit hindi niya gaanong pinansin dahil nagmamadali na siya. Sumakay siya sa tricycle at nagtungo sa opisina ng bangko. Pagdating niya sa opisina, nakaupo na si Marco, nakangiti. Tila isang mangingibig na naghihintay sa kanyang nobya. May nakalatag ng mga papeles sa lamesa at isang abogadong naghihintay sa kanilang pagdating. Well, 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 well. Look who's here. Bati ni Marco na tila isang pusa na nagtatago sa dilim. Ready to sign your life away, Ella? O kaya naman ready ka na bumalik sa akin? Gusto nang murahin ni Ella si Marco, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Napakaraming tao sa opisina, kaya't hindi niya kayang gumawa ng eksena. Ngunit bago pa man niya masagot si Marco, isang ingay mula sa labas ang umagaw sa kanilang atensyon. Isang itim na luxury car, isang Bentley na may kulay itim na salamin, ang huminto sa tapat ng opisina. Mula rito ay bumaba ang dalawang matitikas na lalaki, nakasuot ng itim na suit, may earpiece sa tenga, at may malalaking braso. Walang duda, mga bodyguards sila. Ang lahat ng tao sa opisina ay napatingin sa pintuan.
Nagtataka kung sino ang makapangyarihang tao na yon. Ang abogadong kausap ni Ella ay tumayo, tila kinakabahan. At doon mula sa loob ng sasakyan, lumabas ang isang figura. Lumuwa ang mga mata ni Marco sa sobrang pagkagulat. Pati si Ella, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naka-customized suit, kulay navy blue, nagawa sa mamahaling tela. Ang buhok ay maayos na nakasuklay. Perpekto ang bawat hibla. Ang kanyang aura, nagpapakita ng kapangyarihan at otoridad. Sa kamay, may hawak itong itim na briefcase. Si Mateo. Ngunit hindi ito ang Mateo na nakasanayan ni Ella. Hindi ito ang tambay na nakikita niya araw-araw sa kanto. Ito ay isang Mateo na hindi niya lubos na kilala. Isang Mateo na nagmumula sa isang mundo na hindi niya akalain na bahagi siya. Lumakad si Mateo ng may kalmadong pagmamay-ari, patungo sa lamesa kung saan nakaupo si Ella at Marco. Ang kaniyang mga bodyguard ay sumunod sa kanya, binabantayan ang bawat sulok ng opisina. Marco, long time no see. Bati ni Mateo, ang kanyang boses ay malalim at may otoridad. Ngayon ang ngiti niya ay umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na may bahid ng pananagumpay. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Nakakatawa kung paano nagkokross ang landas natin. Nanatiling nakatulala si Marco. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Tila isdang sumusubok lumanghap ng hangin. Mateo, anong ibig sabihin nito? Tumawa ng mahina si Mateo. At hindi mo pa rin ako kilala, hindi ba? Tumingin siya kay Ella at mayroong isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Tingin ng pag-asa, tingin ng pagmamahal. Siya pala si Mateo Valderrama, sabi ng abogadong kasama ni Marco na halatang kinakabahan. Ang nag-iisang tagapagmana ng Valderrama Holdings, ang pinakamalaking investment firm sa bansa. Para kay Ella, tila gumuho ang kanyang mundo at muling nabuo sa isang iglap. Valderrama Holdings. Ang pangalan na yon ay tumutunog sa buong bansa. Isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. At ang dakilang tambay na araw-araw niyang binibigyan ng kape at pandesal ay ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo na yon. Napuno ng gulat ang mukha ni Marco habang dahan-dahang lumulubog ang kanyang ngiti. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting napapalitan ng matinding takot. Tiningnan ni Mateo ang mga papeles sa lamesa. Kaya pala, sabi niya, may bahid ng sarkasmo sa kanyang tinig. Ang utang na to, Marco, binili mo hindi ba? Oo, ako ang may-ari ng utang na yan. Pagtatanggol ni Marco kahit pa nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti si Mateo. Isinara niya ang kanyang briefcase at binuksan niya ito. At naglabas ng isang folder na may makapal kaysa sa mga papeles ni Marco. Well, Marco, sabi ni Mateo at ang kanyang boses ay tila may dalang hukay. Hindi ko na kailangang bilhin. Binayaran ko na ang buong utang ng pamilya ni Ella kahapon. Kaya ang mga papeles sa hawak mo, wala nang saysay. Tila nabingi si Marco. Ano? Hindi totoo yan! Oo, totoo, sabi ni Mateo. At inilahad niya ang isang resibo mula sa bangko na may malaking halaga at may selyo ng paid in full. Bukod pa ron, mayroon pa akong isang balita para sa'yo, Marco. Naglakad si Mateo patungo sa may bintana at tiningnan ang kalangitan. Kaya lang ako nakatambay sa kanto na yon, Ella. Panimula niya, tila kinakausap si Ella. Ngunit ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat sa opisina. Ay dahil gusto kong takasan ng pressure ng korporasyon. Ang hirap sa mundo ko, Ella. Ang lahat ng tao ay lumalapit sa iyo dahil sa iyong pangalan. Dahil sa iyong pera. Gusto ko makahanap ng isang babae na mamahalin ako. Nang hindi dahil sa aking yaman,
o sa aking apelido. Gusto kong maranasan ang tunay na buhay, ang simpleng buhay, at ang tunay na pagmamahal. Lumingon si Mateo kay Ella at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. At doon sa kanto, araw-araw, nakita ko ang isang babaeng totoo, masipag at may malinis sa puso. Isang babae na binigyan ako ng kape at pandesal araw-araw nang walang hinihinging kapalit. Isang babae na nakinig sa akin at nakinig sa kanya nang walang paghuhusga. At ikaw yon, Ella. Napaluha si Ella. Lahat ng kanyang maling akala kay Mateo ay naglaho na parang bula. Ang kanyang puso ay nabalot ng isang kakaibang damdamin. Paghanga, pagmamahal at pasasalamat. Ngunit si Mateo ay muling tumingin kay Marco. At tungkol naman sa iyo, Marco, ang kumpanya mo, Marco Empire, matagal ko nang binabantayan. At dahil sa ginawa mo kay Ella at sa paraan ng iyong pagtrato sa mga tao, napagdesisyonan kong bilhin ang kumpanya mo. Napaatras si Marco, tila sinuntok sa mukha. Binili? Hindi mo magagawa yan. Kaya ko, sabi ni Mateo, habang inilalabas ang isa pang folder mula sa kanyang briefcase. Lahat ng shares, lahat ng ari-arian, sa akin na ang lahat ng yon. Itinapon niya ang folder sa lamesa at doon nakasulat ang pangalan ng Valderrama Holdings bilang bagong may-ari ng Marco Empire. At dahil binili ko na ang kumpanya mo, sabi ni Mateo, may bahid ng tuwa sa kanyang tinig. Ikaw, Marco, isa ng empleyado sa ilalim ko. At sa tingin ko, bagay sa iyo ang pagiging toilet cleaner sa Valderrama Holdings. Namilog ang mga mata ni Marco. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng nadurog. Hindi ko gagawin yan. Well, kung ayaw mo, mayroon kang opsyon. Pumirma ka sa resignation letter na to at mawawalan ka ng lahat. Kung hindi ka magtatrabaho sa ilalim ko, bilang ganti sa iyong pagiging mapagmataas, ang pinakamasarap na ganti, Marco, ang makita kang bumaba mula sa pedestal na ginawa mo para sa sarili mo. Hindi makapaniwala si Ella sa mga pangyayari. Isang iglap, ang lahat ng problema ay naglaho. Ang karinderya ay ligtas. Ang utang ay nabayaran. At si Marco, ang kontrabida, nawalan ng kapangyarihan. Ngunit ang pinakamalaking revelasyon ay si Mateo. Matapos ang insidente sa opisina, hinatid ni Mateo si Ella pabalik sa karinderya. Ngayon, sakay na sila sa mamahaling Bentley ni Mateo. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi awkward, bagkus puno ng mga tanong na bumabalot sa isip ni Ella. Pagdating sa karinderya, nagtungo sila sa bench, ang paboritong pwesto ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakasando at kupas na maong, kundi nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mga bodyguard ay nakabantay na sa di kalayuan. Mateo? Tanong ni Ella, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Bakit hindi mo agad sinabi? Bakit hinayaan mong malait ka? Bakit mo hinayaan si Marco na tapakan ka at insultuhin sa harap ng lahat? Bakit hindi mo sinabi na ikaw si Mateo Valderrama? Tumingin si Mateo kay Ella at sa kanyang mga mata, makikita ang isang malalim na pag-ibig. Gusto ko kasing malaman, Ella, kung papansinin mo pa rin ako kahit mukha akong walang-wala. Gusto kong makita kung ang kabutihan ng puso mo ay mananatili kahit ang nakikita mo sa akin ay isang tambay lang. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Ella. Ang kanyang paghawak ay malambot at puno ng pagmamahal. Ang mundo ko, Ella, puno ng mga taong nagtatago sa likod ng kanilang kayamanan. Marami ang lumalapit dahil sa interes, dahil sa kung anong maibibigay ko sa kanila. Pero ikaw, araw-araw binibigyan mo ako ng kape at pandesal. Binigyan mo ako ng pakikinig, ng iyong mga kwento, ng iyong tawa, ng iyong mga sumbong,
nang walang anumang hinihinging kapalit. Isinandal ni Mateo ang kanyang ulo sa sandalan ng bench. Ang mga salita ni Marco walang saysay sa akin. Hindi niya kayang tapakan ang halaga ko dahil alam ko ang aking halaga. Alam kong totoo ako sa sarili ko. Ang importante, Ella, ay kung ano nakikita mo. At Ella, patuloy ni Mateo at ngayon ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi mo ako binigo. Napaluha si Ella, hindi na sa lungkot kundi sa galak at pagmamahal. Ang kanyang maling akala kay Mateo ay naglaho at napalitan ng isang katotohanan na mas maganda pa kaysa sa kanyang inaasahan. Pero bakit ang tagal? Tanong ni Ella habang pinupunasan ang kanyang luha. Bakit kailangan pang umabot sa ganito bago mo ipaalam ang totoo? Gusto kong sigurado ako, Ella. Sagot ni Mateo. Sigurado ako na ikaw ang babaeng minamahal ko. At sigurado ako na ang pagmamahal na yun ay totoo. Hindi ako naghahanap ng kasama sa buhay. Nahahanapin ako dahil sa pera ko. Naghahanap ako ng kapareha. Nahahanapin ako dahil sa kung sino ako. At ikaw, Ella, nakita mo ako. Hindi ang Valderrama, kundi si Mateo. Ang tambay sa kanto na mahilig magbasa at makinig. Nagkatinginan sila at sa mga sandaling yon, ang kanto na dating saksi sa mga pangungutya at paghamak ay naging saksi sa isang pag-ibig na nagsimula sa isang maling akala. Ngunit nagtapos sa isang tunay na pag-unawa at pagtanggap. Salamat, Mateo, pabulong na sabi ni Ella. Hindi mo na kailangang magpasalamat, Ella, sabi ni Mateo at hinaplos niya ang pisngi ni Ella. Dahil sa iyo, nakita ko ang tunay na kahulugan ng kayamanan. At yun, Ella, hindi nabibili ng pera. Sa paglubog ng araw, habang ang kulay kahel na sinag ay bumabalot sa kanto ng Sampaguita Street, nakita ng mga taong dumadaan ang dalawang figura na magkatabi, magkahawak kamay. Hindi na ito ang tambay at ang babaeng may karinderya. Ito ay si Mateo Valderrama, ang nag-iisang tagapagmana ng Valderrama Holdings, at si Ella, ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang yaman. Ang kanta ng kanilang pag-ibig ay nagsimula sa isang maling akala at nagpatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung ano ang kanyang suot o kung ano ang kanyang pera, kundi sa kung ano ang nasa kanyang puso. At sa bandang huli, yun ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Ella at ng lahat ng mga nakasaksi sa kanilang kwento. Ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang tasa ng kape at isang pandesal ay nagpatunay na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Ito ang pagtatapos ng isang maling akala at ang simula ng isang walang hanggang pag-ibig. At diyan nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Sa Ever After Tales, naniniwala kami na bawat pag-ibig ay may sariling wakas at simula. Hanggang sa susunod na kwento ng pagmamahal.